because some of our students experience discrimination or they are harassed because they are being red tagged. Pag UP student, parang they're identified as ano na kayo, terorista na kayo, komunista na kayo. So even though, kasi our students have to commute from between the two campuses, sometimes po hinaharang sila. Tinatanong, sino ang taga-UP dyan? May mga ganun po kaming experience. So para po sa amin, yun po ang problema namin. So that's why we want to protect our students from harassment, from red tagging. Yun po ang talagang concern namin na gusto namin iparating po sa inyo. So with this, thank you po for the opportunity to speak before you today. Thank you, ma'am, for that very valuable contribution. I am with you pag sinasabi nyo yung red tagging na kawawa naman yung estudyante, nag-aaral lang tapos gaganunin na. Yes. Alam nyo, napakahirap po pag gano'n ang sitwasyon, di ba? So, I appreciate yung inyong ginagawang mga psychosocial counseling sa mga estudyante. Yes po. Alam nyo, based doon sa mga sinasabi ng mga nag-surrender ng mga recruiter ng NPA, if you profile your students, dapat kayong mga counselor, mga guidance counselor ng eskwelahan, magaling rin na profiler. I-profile niyo yung mga estudyante niyo. Pag makita ninyo ang isang estudyante na medyo matalino, pag UP talaga, matalino naman talaga eh. Pag medyo matalino, tapos medyo tahimik, tapos medyo parang galit sa mundo, yan ang napakadaling i-recruit doon na magiging extremist at magbebear ng firearms, sumama sa NPA. So dapat sana yung mga counselor niyo sa campus counselor ay identify itong estudyante na ito at kausapin na kaagad. Bigyan ng right counseling para hindi mapunta dahil andali itong i-recruit yung mga recruiter dyan sa mga campuses, ganyan lang yan eh, nag-observe lang yan kung sinong very ripe for the picking, very ripe na low-hanging fruits na pwede lang makuha kaagad. So sana maganda yung inyong ginagawa and I appreciate. Thank you, ma'am, for that. Salamat po.